Amen. Yan. Muli po, palakpak ng mga awit, manunugtog ng ating Panginoon. Yung mas malakas. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Ayan po. Atin pong ulit, papakilala ko ulit, yung magbibigay po sa atin ng panayam at ng magbibigay sa atin ng workshop ngayong oras na ito. Siya po ay isang liturgical composer and arranger, musical director ng JPB Music, choir master ng VHR or ng Voice of the Holy Rosary sa Makinabang, Baliwag, Bulacan. At ang kanya pong topic na ibibigay sa atin ay ang Fundamentals of Music. Let's welcome Brother Jeril Bantuan. Palakpakan natin. Good morning po. Baba kaya ako. Good morning. Okay lang po ba? Lapit na lang kayong lahat dito. Kasi sayang yung space, oh. Kusog po kayo sa harap. Opo, forward na lang kayo. Good morning, Kuya Jonas. Hindi nagre-reply. Busy ng konti. Sabihin mo pag hindi lumapit, sisigilin ng doble ng registration. Mag-isa ka lang ah. Lapit na po kayo mga kapatid. Sayang po yung oras natin. Pag hindi po kayo lumapit dito, sisigilin ko po ulit kayo ng registration. Doble. Good morning ulit. O, konting trivia about me. Dati rin po akong El Shaddai singer. So, nagsimula ako dati, 11 years old ako. So, ganito lang ako dati. Ang pianista namin si Kuya Raya. Nalalaman na yung edad niya. So, bakit kaya ako nag-El Shaddai singer nung bata ako? Kasi ang mama ko, El Shaddai din po. So, habang pinagbubuntis niya ako, ang mga pinapatugtog niyang kanta sa tiyan niya ay puro worship songs ng El Shaddai. Ay, niloob naman ng Panginoon na dito talaga ako mapunta. Okay.
So actually, hindi po talaga siya fundamentals of music. Vocal production po talaga ang gagawin natin. So dito matututunan nyo kung paano ba ang tamang way ng pagkanta nyo sa genre na ginagawa natin na hindi kayo mahihirapan. Okay na po tayo? Nakasettle na ba lahat? Ayan, may mga nakatayo pa. Okay, game na tayo? Game na po tayo? Ayan, gusto ko yan. Hindi nahihiyang sagutin ako. Gusto ko pag mga seminar ko, nakaganon lang kayo. Ayan, actually, yung gagawin natin ngayon, may interaction naman talaga tayo. Dahil vocal production ito, hindi siya sobrang madaming lecture. So may gagawin po tayo talaga. So let's start. O pag kumakanta tayo, ano kaya ang isa sa importante na ginagawa ng isang singer kapag kumakanta? Kumakain. Baka naman kumakanta lang kayo para sa merienda. So ano po kaya ang mga importante nating ginagawa kapag kumakanta? Ano, Ate Donna? Humihinga. Humihinga. So, ito naman nandito naman na sa monitor. Breathing. Pero paano nga ba ang tamang breathing ng isang singer, ng isang korista, gaya nyo? Patingin nga po, inhale, exhale. Ay, Diyos ko, parang mamamatay na lahat. Ganoon nga kaya, ang tamang paghinga natin. Sa mga nagtuturo sa atin, sa mga music directors natin, ano bang madalas niyong marinig sa kanya? Humingag through gamit ang diaphragm. Pero ano nga ba ang diaphragm, mga kapatid? Kaya magsa-science tayo. Pasaway. Ano po ba ang diaphragm? Isa siyang uri ng O, sabay-sabay tayo. Isa siyang uri ng muscle. O, doon sa mga nakakaalam, quiet. O guys, sa atin bilang tao, saan ba nakalagay ang diaphragm ng tao? Patingin nga po, turo nyo nga, saan ang umpisa ng diaphragm ng tao? Akit ako. Yan. Saan po ang umpisa ng diaphragm ng tao? Tingin po ako. Puro kayo ganun-ganun lang. Di nyo naman tinuturo sa akin. Okay. Ang diaphragm po ng tao ay ganito kasi ang structure niya. Hindi ko na nilagay dito. Hindi ako magaling mag-drawing. Baka masira lang. Ang diaphragm natin ay nakadikit sa ribs. So, ang formation niya sa rib cage natin ay ganito. O, imagine ito ang rib cage nyo. Ito yun. Ang formation ng diaphragm nyo ay nakadikit doon mismo. Na-imagine po, itsura. O para siyang dome talaga, nakadikit lang na ganoon. Pero, saan magtatapos ang diaphragm ng tao? Mga regular attendees ko kasi ito. Saan po magtatapos ang diaphragm ng tao? O yung mga science major dyan. Sabi na gaganto lang kayo ulit eh. Any idea po? Po? Abdomen? Saan po, sir? Puson?
Saan kaya magtatapos ang diaphragm ng tao? Bakit kaya connected siya sa relaxation ng muscles natin? Ang diaphragm po ng tao ay magtatapos dito. Yan. Pag hinawakan nyo yung dalawang muscle dito, hindi yan taba. Yun yung diaphragm nyo. Sige, try nyo hawakan. O kahit payat, may fats, di ba? Yun kasi siya. Ngayon, paano yan gumagana? Ayun na ang question. Paano siya gumagana? Dito na nga lang ako talaga. Paano gumagana yan? Any idea? Balikan natin yung tinanong ko kanina. Anong sinasabi ng mga music directors nyo? Huminga gamit ang... Pero paano nga ba natin po siya ginagamit? From your nose, ano kayang ginagawa ng hangin? Pagkatapos sa ilong, saan na siya dumidiretso? Kapag sagot nyo ay lungs, yun yung nangyari kanina sa atin na humihinga kasama ang balikat. O pakiramdaman nyo ngayon kung anong meron kapag ganun ang nangyayari. Inhale, exhale. Inhale, yung malala. Exhale. Anong feeling? Relaxing po ba siya? Relaxing kaya? O nakasanayan nyo lang na ganon? Pag gumanon tayo, may mailalabas pa ba tayo nun? Nakakahingal, di ba? At para kang nakasakal. Pero kapag gagamitin niyo yung diaphragm nyo, from your nose, padaanin niyo lang siya sa lungs. Dapat kasi ganito. Di ba ang formation ng diaphragm? Para siyang dome sa rib cage. Kapag ginamit niyo ng diaphragm nyo through singing, for singing rather, ang hangin, tinutulak niya pababa ang diaphragm kasi nga muscle siya so magkocontract siya. Ang mangyayari sa diaphragm ganito. Nakita niyo po? Imagine lang yung kamay ko na diaphragm niya. So pag pumunta ang hangin sa diaphragm, magkocontract siya, magfa-flat siya. Pag nag-flat siya, dahil hanggang likod yun, ano mangyayari? Lolobo tayo. Imagine niyo para kayong nag-iihip ng balloon. And itsura ng palaka. Ano ba itsura ng palaka? Kapag nagkokokak sila. Ano nangyayari sa kanila? O, ganun, di ba? O, ganun tayo pag kumakanta. Pero, paano nga ba yun? Ulit na ako ng tanong. Ako rin naman ang sasagot. Paano nga ba siya? Paano mangyayari yun kapag pinadaan yung hangin doon, ay magkocontract siya? Ganito kasi yan. So total, hindi ko na naman kayo mapapahiga. Higa kasi dapat eh. Pagdadagdag lang tayo ng oras pag humiga tayo. O ganito na lang, katulad ng ginawa ko sa kanila. sa paumbong chapter. O ganito po. Upo kayo sa dulo ng upuan. As in ganito. Yan. Kita niyo ba ako? Akyat ko na nga ito. Ayun pala, sorry. O mas makita niyo ako dito. Sorry po. Opo kayo dito. Walang sasandal O ngayon, dikit niyo yung hita niyo. Yakap. Malaki yung tiyan. Paano daw pag malaki tiyan? O ganito. As long as magdikit yung hita nyo sa tiyan.
Masakit daw. O sige. Okay. Brothers and sisters, habang naghuhuntahan kayo, nung pinagawa ko yun, anong nangyari sa katawan nyo? Anong na-feel nyo? Naiipit kasi? Bakit kaya feeling naipit? Kasi lahat ng hangin nyo napupunta na sa baba. O, try nyo ulit ngayon. O, ngayon, seryoso na wa. O, formation. Yakap sa hita. Okay. Inhale tayo sa ilong. Exhale sa bibig. Blow. Yan. Inhale sa ilong. Exhale sa bibig. Last. Inhale sa ilong. Exhale sa bibig. Okay, tingin kayo ulit sa akin. Anong observation nyo sa katawan nyo? Ano po ang nangyari? Ayan. Magsasagutan tayo. Maingay ba kayo kay Sir Michael kanina? Tahimik. Oh, mag-ingay tayo. Anong na-feel nyo sa katawan? Ano po, medyo relax po. Pero yung sa may bandang tiyan po is naiipit po siya. Yes. O, ano pa? Ano pa po kaya? Hello po. Hello po. Hiningal. Hinihingal. O, si Brother Percival, ano po kaya ang na-feel niyo habang ginagawa siya? Di ba kahinga? Hindi makahinga. Parang mali na yung tinuro ko. O ngayon, nagkaka-idea na kayo kung ano nangyayari sa katawan niyo. Pero gusto ko pa po na isipin niyo at lawakan pa yung imagination niyo kung anong nangyayari sa katawan niyo habang ginagawa yon. Try ulit natin ngayon. Oh, mas seryoso na ulit ngayon. Try natin. Observe your body. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale malala. Exhale. For the last time, inhale malala. Exhale. Very good. O, balik sa akin ang tingin. Ano observation nyo sa body? Nung pina-inhale ko kayo ng malala, anong nangyari sa katawan nyo? O, meron daw lumobo. Na-feel nyo yung paglobo. Nangyari naman siya. Ano pa po? Na-feel niyo yung pag-contract sa loob ng katawan natin. Lahat po ba kayo na-feel yun? Diyos ko, baka hindi kayo tao pag di nyo na-feel. Ano pa kaya ang nangyari sa katawan nyo? Na nagagawa nyo kanina? Nung sa lungs kayo humihinga? Anong hindi nangyari nung ginawa niyo yung nakayakap na yon? Wait lang, lalapit ako sa kanya. Hindi niya pala abot yung mic. Ano nangyari? Sister Ashley. Po, hindi po tumaas po yung shoulder. Yes. Bakit? Kasi lahat ng hangin nyo napunta na dito. Pero, ano ang challenge niyan? Alang ang pagkumanta kayo, nakaganon kayo. O, tayo tayo ngayon. O, ito ang challenge sa inyo ngayon. Paano natin siya gagawin ng nakatayo? Mas madalas siyang mangyari sa katawan natin normally pag nakahiga. O, pag uwi niyo po mamaya, gawin niyo yun na pag nakahiga kayo, patungan niyo ng objecto. Tapos antayin yung gumanong-ganon. O, let's try nga ngayon. O, ganito po. Hindi ko na kayo gagamitan ng mga musical terms or malalalim na mga something. But I want you to imagine na lang. Kasi mas beginner-friendly siya. Imagine niyo kung paano niyo dadalhin yung hangin papunta dito sa baba. Na hindi pa ganoon. Ganito kasi siya dapat. Ang dami niyo. Ay, kita ba ako sa monitor? Okay lang po bang pakita ako sa monitor? Ayan. Ayan. Sakto.
Nasa tiyan ko. O ganito kasi siya dapat, guys. Instead na ganito siya dapat. Ganon. O ito, nag-i-inhale ako Exhale ako. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So tayong mga korista, malalaki talaga tiyan nyo. Wala na kayong magagawa. Nabulol na. Paano natin gagawin ngayon yun? Try to imagine lang na lahat ng hangin nyo dadalhin pababa. Iiwasan ang balikat. Ready? Inhale sa ilong. Exhale sa bibig. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ano nangyari sa katawan? Try nyo ngayon to Inhale malala, dapat para siyang puputok na lobo Let's try that. Inhale. Exhale. Once more. Observe. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ano ang difference nung kanina? Pag nag-e-exhale kayo ngayon, ano na nangyayari? Mas maluwag, mas relax, at mas mahaba. Yun na ilalabas yun na hangin kumpara kanina na para kayong mamamatay dito. Ayun na siya. Try ulit natin. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Very good. Ano pa isa pang exercise para mas magamit nyo siya ng maayos. Okay, ganito. Pag inhale natin sa ilong, i-exhale natin siya sa bibig, pero pipigilan nyo ng ngipin. Paano daw pag walang ngipin? Bad. Try natin. Okay na? Try natin? Habang ginagawa nyo, I want you to observe pa rin Kasi kayo lang makaka-discover niyan pag nag-observe kayo. Ako taga-ganun lang. Gawin nyo yan. Try nyo. Inhale sa ilong. Nangyari na naman yung... Diyos ko, kita-kita ko yung mga mata nyo. Relax nyo. Dali nyo sa baba lahat. Inhale. Exhale. Sige, pahabaan. Inhale. Exhale. Sige, pahabaan kayo. Pag naubusan ng hininga, taas kamay. Wow, hindi nagpapatalo. Baka himatayin ka dyan. Once more. Inhale. Exhale. Sige. Obserbahan nyo ano nangyayari. Wow, humaba lahat. Walang ditataas. Okay. Very good. Ano nangyayari habang nagaganon kayo? Mali ako ng way. Dapat lumapit ako. Ganun naintindihan ko. Sa likod tayo. Ano po ang nangyari kaya? Ano po nangyari, Sister Gina? Masarap po sa pakiramdam. Wow, masarap sa pakiramdam. Nakaka-inspire pala mag-briefing. Ano po ang nangyari? Mas konti po yung lumalabas na hangin. Yes, ang ganda ng observation. Mas konti yung lumalabas na hangin. Pero, mas mahaba rin siya, di ba? Napansin niyo po? Bakit kaya mas konti ang lumalabas na hangin? Kasi controlled nyo na siya. Nakokontrol din siya ng diaphragm nyo. Ano po kaya nangyari? Sister Liza?
nagkaroon ng control talaga. Yes. Ano pa ba? Sino pang gusto sumagot dyan? O, dito tayo sa Hagonoy. Ano po ang nangyari, Sister Vicky? Ano po, unti-unti siyang humahaba. Yes. O, isa pang challenge, bukod dyan sa tss nyo. O, ito, madalas kong gawin sa mga choir ko to. May pattern tayong gagawin, yung ganito. O, gawin nyo nga. Di sabay-sabay. Ulit, go! Okay, good. Eh, anong connection nun sa hininga? O, ganito. Yun ang gagawin nyo pag nag-exhale kayo. Pero 3 beses. Isang diretso siya, ha? Hindi siya pwedeng hingahan. Okay, let's try. Inhale. Exhale. Very good. Ano nangyayari sa diaphragm nyo? Para siyang tumitibok, di ba? Gumaganon siya. Ano kayang connection yan sa singing? Mamaya, balikan natin yan. Pero, ngayon, para masigurado kung tama ang nagagawa nyo, hanap kayo ng partner ngayon. Facer partner. Sana all may partner. May partner na lahat? Sana all. Facer partners. Natatawa rin ako. Hawakan ang ang umpisa ng diaphragm ng partner niyo. Hindi nyo susundutin na pag ganito. Pa-flat. Kabilang kamay. Saan nahawak yung kabilang kamay? Sa dulo. Yan. At nagtagal na lang tayo dyan. Okay na po? Ganito. Kapag naramdaman nyo na lumaki yung umpisa hanggang dulo ng diaphragm, tama ang ginagawa ng partner nyo. Pag hindi, sundutin nyo na lang siya. Let's try. Inhale. Exhale. Yan, bugahan nyo yung partner nyo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, quiet muna. Mamaya tayo ulit mag-joke. Ano nangyari? Tama po ba ang ginagawa ng partner nyo? Tama siya kapag lumaki, nag-contract. Nag-contract ba? Kapag tumigas, tumigas ba? Kapag tumigas to, kahit sarili nyo, mangyayari yun. Yun yung nangyayari kanina sa na-feel? Yun naman pala, tama na yung nangyayari.
O palakpakan natin ang isa't isa. Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi nyo na, or rather, wag nyo nang gawin yung, Diyos ko, baka maaga kayong kunin ng Panginoon pag ganun kayo ng ganun huminga. Para lang maging confident tayo, brothers and sisters in Christ, para lang maging confident tayo, gawin natin ng malaya ngayon yung proper breathing. Hindi na yung as in blow lang tayo. Inhale, ipon ng hangin sa baba, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Very good. Sige, upo na kayo ulit. Next. Pasuyo po ng monitor. Ay, salamat po. Okay, next topic, the McCloskey technique of singing. Sa mga hindi ko pa naturuan, familiar po ba yung? Hindi pa. Okay, very good. Buti naman. Okay, the McCloskey technique of singing ay ang naka-imbento nito, naka-discover rather, ay si David Blair McCloskey. So ginagamit ito ng mga singer at mga news reporters. Bakit kaya? Hindi naman sila kumakanta habang nagre-report. Kasi meron dalawang uri ng boses ang tao. Ayan. Una, ano kaya? Speaking voice natin. Yan, ha? Eto, paano ka magsalita? Speaking voice. Salita nga kayo? Bakit nyo pinapangit? Ganyan ba kayo magsalita? Hindi, normal nyo lang, ha? Speaking voice at pangalawa ay singing voice nyo. Okay. Relaxation over force. The technique teaches releasing unnecessary muscular tension. Kapag ba kumakanta kayo, lalo kapag sobrang baba, lalo kapag sobrang taas, para kayong may ganong feels, kasi tensionado na ang muscles. Pero dito sa McCloskey technique, matututunan nyo kung paano siya abutin ng relax at hindi parang machuchugi na. Ayan. This technique teaches releasing unnecessary muscular tension, especially in the neck. Yan yung sinasabi ko kanina. Neck, jaw, panga. Yung hirap na kumanta. Tongue, ayan, importante to mamaya. And shoulders, to allow the voice to flow naturally without strain. Okay. Posture and alignment. Proper body alignment helps the breath and voice connect smoothly. The approach emphasizes good posture, centered head, lifted chest, and relaxed limbs. Okay, may gagawin tayo ngayon. Actually, kadugtong siya nito. Yan. Dito muna tayo. Pero, unahin na natin to since nakaupo kayo. Balik kayo dun sa pagkakaupo nyo kanina habang nagbe-breathing exercise. Okay, trivia. Pinaka-relax na pwesto ng pagkanta ng tao ay nakaupo. Bakit? Kapag kasi nag-straight body kayo ng nakaupo, yung spinal cord nyo, relaxed yan. Hindi siya ganyan pag nakatayo kayo. Connect po dun. Okay, may mga veins po sa spinal cord natin na connected dito. Na-connected siya sa muscles na mamasahihin natin ngayon. Ayan, Diyos ko. Nag-ano pala tayo dito? Physical therapy pala to.
Okay. Pwede nyo itong gawin kapag meron kayong mga mass and services na wala na kayong time mag-vocalize. So makakatulong to sa pag-relax ng upper body. Okay. Una, hawak sa noo. May dalawa tayong sungay. Promise. Hawakan niyo yung dalawa na yan. Yung dalawang umbok. Ay, oo nga, meron nga. Diba? Oh, sabay-sabay tayo. Hilot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabay-sabay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next, sentido. Ay, pwede nyo ilistawa ba kung ano-anong masahihin nyo pag kumakanta na kayo. Next, sentido. O, masahe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Louder. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, cheeks. O, papangitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Sorry, cheekbone pala yan. O ngayon yung cheeks nyo talaga. Yung kasama yung magpo-protrude yung nguso nyo. Yan. Hilot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next. Throat muscle natin. Nasaan kaya yun? Yan. May dalawang part ang throat muscle natin na magkabila siya. Ito siya. O, sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next, our chewing muscles. Nasaan kaya siya? O, tingala kayong lahat. Hawak sa baba. Sorry. Ito pala dapat. Ito kasi yung baba. Hawak dito. Lunok. Ano nangyari? Tumigas, di ba? Yan ang pinaka-stressed na muscle pag kumakanta tayo. Try nyo ngayon, habang hawak nyo, magsalita kayo. Mas titigas siya. Para kayong minion. Di ba? Nararamdaman yung tension? O ngayon, paano masahihin yan? O ganito. Ang chewing muscles kasi natin ay simula sa ilalim ng baba, papunta sa dulo ng panga. So ganito siya. Para kayo magmamasa ng tinapay. Tuloy lang. Hanggat hindi lumalambot yan, huwag niyong tigilan. Ang happy. Oh. Okay. Next. Ano kaya ang next? Ang ating larynx. Ano ba yun? Sa mga estudyante, anong isa pang term ng larynx? Voice box po. Yan. Asan nga ba? Magkaiba ang pwesto ng voice box or larynx ng babae at lalaki. Ewan ko ba kay Lord, ba't niya ginawang ganun? O ganito, sa lalaki, may Adam's apple tayo, di ba?
Sa taas ng Adam's apple, may isa pang bilog. Hawakan nyo. O, hawak lang. Babae, tingala. Hawak sa leeg. Lunok. Yung unang bilog. So may pangalawang bilog kayo, may Adam's apple din kayo. Naramdaman? Hawak na? Hindi nyo siya hawakan pag pahimas sa dakot. Salita. Nag-vibrate? O yan na yon. Okay. Okay. Sa camera nga po, pa-zoom nga ako sa bandang leeg ko. Ayan. Okay lang po bang pa-zoom ako? Kaya Jonas, pa-zoom ako Yan. Ang voice box nyo kasi, namamasahe yan. Kapag pagod kayo, pumuputok-putok din yan para yung may lamig sa katawan. Pero paano siya mamasahihin? Hindi ko alam kung makikita nyo sa monitor. Nakita nyo bang gumalaw? Ayan. Ganyan siya masahihin. Maramdaman nyo pumuputok yan. Sige, go, masahe. O, dali nyo dito. Kani-kanino ang pumuputok? Sa matatanda. Pero sa mga bata, mas pagod yan. Mas madadaldal kayo. Okay na? O sige, relax nyo lang yan. Okay, tapos na tayo sa pareho. Breath support, ito na yung kanina. Okay. Free throat or open channel. Encouraging a relaxed, open throat prevents pressure on the vocal folds. Ito yon. Reducing vocal fatigue and promoting longevity. O kapag may tuturo ako sa inyo, di ba sabi ko babalikan ko yung o ngayon gawin niyo ulit. Inhale, exhale. Bukod sa tiyan, bukod sa diaphragm na na-feel nyo na kanina at gets nyo na, anong nangyayari banda dito? Again, inhale, exhale. Anong nangyayari sa muscles dito? Nag-open. Pag nagano kayo, gumaganito siya. Na-feel? Na-feel po? Amen? Yan. Oh, okay, good. Dito, papasok ulit yung sa natural resonance. Ay, wala pa. Yan. Natural resonance. Rather than chasing a specific placement, which is ituturo ko mamaya, it allows resonance to develop organically through freedom and correct posture, leading to a clear ringing tone. Ano nga ba ang resonance? Familiar po ba kayo sa word? Sa word na resonator, familiar kayo? Ano yun, anak? Lapit ako. Diyos ko. Daldal pala ni Sir Jerry. Ano yun, brother Frank? Nakalimutan ko yung pinaka-ano niya yun po yung resonance is, nanggagaling po dito yun Anong ba ulit tawag dito? Yung parang tunog niya, tama ba? Tunog. Yes, yung tunog. Kasi ang resonator, yung word na resonator, yun ang nagbibigay ng tunog. Pero ano kaya ang resonance? Okay, guys, brothers and sisters in Christ, ganito kahiwaga
ginawa ng Panginoon ang katawan natin. Especially kayo na may talent sa singing. Kasi may sariling resonance ang boses ng tao. Ano ba yung resonance? May sarili kayong echo. Kaso, hindi natin madalas magamit kasi pag kumakanta tayo sa worship services, tigi-tigi sa tayong mic. Pero nangyayari siya kapag walang mic. O ganito yan. Kapag hindi ko ginamit yung resonance ko, ganito siya. Hanggang saan lang umabot yung tunog. Pero nakabuka ang bibig ko, di ba? Pero pag ginamitan ko siya ng resonance, tapos yung ituturo kong placement mamaya. Narinig niyo yung tapon? Yun ang magic ng resonance ng tao. Naintindihan po? Narinig yung difference? Ulitin natin. Walang resonance? May resonance? Yan. Pero pag mag-isang tao, talagang itatapon natin siya sa dulo ng, ang tawag dito, ng hall eh. Ayun, narinig niyo yung yung habol niya, yun ang resonance. Ayan na, gagawin na natin. Sa wakas, kakanta na tayo. Okay. Pakikanta nga to. Sing. Okay, pero paano kaya ang tamang placement? Ganito. Narinig nyo na ba yung katagang, bilugin nyo? Which is very normal, di ba? Eh, Diyos ko, kung mapag-isip akong tao, ano bilugin? Paano ko gagawin? Paano nga ba? O paano kung beginner ako? Paano kung hindi ko alam ang gagawin? Paano ba dapat? Pag sinabi ng music director niyo na bilugin, ano bang ginagawa ninyo? Yung bunganga, yung bilog na bilog niyo yung uso. Pero ganun kaya yun? Okay, ganito yan. Kaya nangyari yung kataga na bilugin nyo. Kasi bilog yung tunog. Buo, rather. Pero, ito pa isang hiwaga ng Panginoon na ginawa niya sa atin. Iba-ibang tao tayo. Iba-iba ang katawan natin. Iba-iba ang gawa ng Panginoon sa katawan natin. Hindi lahat ng tao malalaki ang bunganga katulad ko. Merong tao na hanggang ganito lang talaga siya. Tama ako, mali. 'Di ba? Pero paano mangyayari yun? Paano mangyayari? Bilugin nga Ganito yan. Ang secret lang ay isang muscle sa katawan. Ano kaya yun? Ano po yun? Ano kaya yun? Any idea? Dila. Very good po, tita. Eh, paano natin gagamitin sa pagkanta yun, ha? Ganon. Okay, ganito. Okay, quiet muna. May gagawin ako. Okay. Paano ko ba ipapaliwanag sa inyo na friendly? Beginner friendly. O, ganito. Pag sinabi ng music director, bilugin mo, kailangan ko ng ganito. Anong tunog ko? Tunog, ngongo. Pero iisa lang yung buka ng bibig ko kanina, di ba? Ito yung isa, ito yung difference. Ano nangyari? Ginamit ko kasi yung dila. Huwag ipapasok ang dila habang kumakanta. Kaya kayo nagiging tunog dark. Naintindihan?
Purihin ang Panginoon. May resonance pero para kayong sinakal, para kayong ginaganon habang kumakanta. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Hindi po tanging. Narinig yung difference? O sa babae, purihin. Dapat kahit maton yung tunog nyo, tunog feminine yan. Hindi, para kayong, parang kwago eh, minsan eh. O, ang secret lang ay, ganito yan. Start na tayo ng vocalization. Dito nyo nagagamitin yung breathing nyo kanina. Ia-apply nyo na siya. Ito pa. Sabi ko, di ba, babalikan natin yung ano na namang connect nun, Sir Jeril? Kapag kasi naglalabas tayo ng tunog at para maging effective po yung resonance ninyo, kailangan kasi siya na ganun yung feels, ganun yung atake niya, yung inhale ulit kayo. Exhale. Okay. Bukod ulit sa tiyan, bukod sa nag-open yung muscle, anong nangyayari? Umiiri kayo, di ba? So kapag kumakanta kayo, lalo na ang genre natin ay classical, kailangan ganun siya. Doon magiging effective yung resonance. Hindi siya parang ito lang yung tunog nyo. Na-experience nyo to, check ako. Yung parang may pader, tas andun lang yung tunog nyo. Hindi siya tumatapon. Yun, kapag tumapon na yun, yun na yung may resonance kayo. Okay, gawin natin. Upo tayo sa dulo ng upuan. Okay. Ngayon, magbibigay ako ng cue, di ba? So, syempre, gets nyo na yun na hinga yun. Excuse me. O ngayon, yun yung gagamitin nyo pag nagbigay ako ng cue. So, yung isang, huminga na ako nun, hindi halata, di ba? Kasi nasa tiyan ko na lahat. Ayun na siya. Yun ang gagawin nyo ngayon. So, instead na instead rin na lagay niyo siya sa gitna. Hindi broad, hindi wide, gitna. Tapos try niyong gamitin yung sensation nung ganun siya dapat. Kung ano yung feel nyo na pagkakaire, yun siya dapat pag nilalabas niyo yung let's try and sige, obserbahan niyo yung tunog. Very good. Anong naging sound nyo ngayon kumpara kanina? Tunog isa, di ba? Kasi isa lang ginagawa nyong placement. O yun lang, Diyos ko Panginoon, yun lang pala sikreto doon. Ganun lang. O, paano pagpataas? Let's try. Very good. Can I hear the female section? Babae lang. Ulit po. And. Okay. Na-feel niyo ba yung parang magsisimula kayo sa me? Tapos bigla lang fa-falsetto. Pataas. Dapat kung ano yung placement nyo sa taas, yun siya sa baba. Ang ginagawa lang parang meron kayong sensation na parang bubong. O sa babae, paano magiging effective yung falsetto na buo? Try nyo nga maghikab. Sige pa. Imagine niyo binabato niyo yung resonance. O, try niyo simulan sa taas talaga. Gagaling ng mga eagle. Oh. Hindi. Hindi siya pa-wide ha. Para siyang ginagawa natin yung sensation ng hikab para nga iba to yung resonance nyo.
mababa, ganun din dapat. Okay, babae ulit. Sing. Ops, ops. Huwag niyong gagawing... Hindi porket ay siya is... Okay, ganito. Sa mga choir ko, naturo ko na rin to sa Pombong chapter. Meron kami tinatawag na triangle method. Ano ba yun? Mukhang tunog math, di ba? Pero hindi. Ito lang yan. Imagine nyo unicorn din kayo. Ano ba meron sa unicorn? Yung triangle method, ito yan. Doon mapupunta yung sound. Hindi ganito. Hindi siya ganito ha. Laging forward. Kasi para magkaroon ng resonance. Sige, babae. Sing. Narinig yung difference? Galing, di ba? Taas natin. Okay. Lalaki, parinig. Very good. Pero madaling gawin yung triangle method sa vowel na I. Paano pag open vowels na? Which is and o. Dito medyo tricky. Kasi yan yung nakakapagpapasok ng dila eh. Pero hindi. Paano kayo magsalita? Paano kayo maghikab? Yun lang siya. Let's try this. Sing. Ngayon, gagawin nyo ngayon yung pag-ire para magkaroon ng resonance at pagpigil sa dila na pumasok para maging buo siya. Ang nagpapagana ng sound nyo, ng placement nyo is yung throat muscle lang, naka-open lang yan. Let's try. Sing. And ito pa, nakakatulong to. Gawin yung bright yung mukha nyo sa pag-angat ng kilay. Let's try again. And okay, very good. Ngayon, magkakaroon talaga tayo ng pangmalakihang activity. Kasi tapos na tayo mag-vocalize. Eme-emeng vocalization lang pala yun. In-explain lang kung paano gagawin. Kasi mas mahalaga to. Saan na siya? Yan. Okay, ganito po. Gawin natin to ng tahimik at mabilis ha. Tayo tayo, ilagay natin lahat ng upuan doon. Alis kayo sa upuan, then lagay nyo lahat doon, backward. Gagawin ng tahimik and double time tayo. Ayan, sige, kahit gilid pala, tama yan. Backward or gilid. Opo, kahit dito na lang po sa harap. Thank you po.
tas labas kayo ditong mga tao. Ngayon, iganon nyo pa yung mga upuan. Kasi dito tayo lahat. Excuse lang. O, nang mabilis tayo. Sopranos, taas kamay. Dito kayo. Sige, isang bungkos. Sopranos. Altos, taas kamay. Dito. Patingin muna kung maayos na yung soprano alto. Taas ulit kami ng alto. O sige, ganun pa kayo mga bunso. Tenors, taas kamay. Kung kaya nyo dito, sige. Adjust nyo lang yung mga upuan. Basses. Worship team. Worship team, halo po tayo sa kanila ha. Altos, sumara kayo with the sopranos. Yan, sige. Para hindi masikip yung mga lalaki dito. Yan. Tenors, may hahabol pa sa inyo. Pwede kayong gumanon dito. Yan. Okay na? Nakasettle na lahat? Yung mga nasa likod po, okay na kayo dyan? Hindi lang nila kita. Sopranos ba'y nandyan sa likod? Yan, okay na. Okay, mag-harmonize lang tayo. Pakibanggit nyo nga, ami, ama, ayo. O naka-in place. Ami, ama, ayo. Good. Sopranos. Sing. Once more, gamitin niyo yung breathing kanina. Oh, wait lang, hindi na ako magmamic ka.
Oh, okay. Para na din sa mga music directors. Paano magiging effective ang bass na hindi sila tunog palaka? Amen. Paano magiging effective? Basses sa atin may tinatawag na latag. Isa yan sa magic ng resonance ng lalaking malaki ang tunog. Hindi siya dapat pilitin sa ilalim. Hayaan lang siya tumunog. Kasi pag pinilit nyo, may tendency na manakal na yung muscles natin eh. Kailangan open pa rin to. Luwagan nyo lang yung loob and then latag. Ami, ama, ayo. Huwag nyo pipilitin yung magiging tunog ano yan. Sige, basses and. Quiet muna para marinig sila and. Ayan, mas malinaw yung ganun yung ngayon. Once more, and... Ayan, may harmony na. Pero, may pero na naman. Kapag nagkaroon na ng harmony, ano na ang importante? Yes, one voice daw, iisa. Ano ang isa pang term nun? Yun na yun. Balance. Paano mangyayari yan? O, bigyan ko kayo ng magic. Ulitin natin yung ami, ama, ayo, pero nakaganto kayo sa tenga. Yan. Then, observe nyo ha ang mangyayari. Anong observation nyo? Naririnig ang sarili. Kasi yan ang POV nyo or point of view nyo kapag nandun kayo sa circle. Yan lang kayo. Paano pagbaliktad? Gawin nyo ngayon. Both hands. Yan ang POV ng nakakarinig sa inyo. Try to observe lang. Ganito siya. Paano yan babalanse? Kapag hindi nyo na naririnig ang sarili nyo, pero tama ang tono nyo, balanse yun. Okay? Ngayon try nyo pakinggan yung POV nyo. POV ng audience pala.
Narinig niyo yung sound niyo? Ayan yon. O, palakpakan niyo ang sarili niyo. Ayan. O ngayon, siyempre, papaikli natin ang oras natin. May hinanda si Kuya Ryan natin na ituturo ko sa inyo. Kuya Ryan, nakapiyesa po ba sila? Po? Yes po. Hindi ko alam kung kinakanta na to ng iba sa inyo. Yung Laudate Dominum ng PayPal Visit. Laudate Dominum. Thank you po. O, para lang tayo magre-rehearsal. Sino ang hindi familiar sa song? Hindi familiar ah. Okay, madami pa rin. Pero, binigay po sa kanila to? Main choir lang. Wala sa iba. O sige, pasapasahan na lang kayo. Or kung pwede, yung lyrics na lang yung ilagay sa monitor. Kuya Jonas, baka may lyrics ka dyan ng Laudate Dominum. PayPal, yes. O sa mga gusto mag-sight read ng pyesa, magpasahan kayo ng pyesa, pero papalagay ko din yung lyrics. Sopranos, okay na kayo? Nakapagpasahan na kayo? Yung mga nasa likod na sopranos. Okay na kayo, sopranos? Para mauna na kayo. Go. Let's try. Okay. Ngayon, hindi na natin siya kakantahin kung paano natin nakagisnan. Kantahin nyo ngayon kung ano yung mga natutunan nyo kanina. So, dun lalabas naturally yung pagka-majestic niyan. Laudate Dominum. Okay, can you hear the sopranos? Quiet muna sa iba, please. Okay na sa tono? O sopranos, gusto ko kayong marinig na naka-forward yung tunog. Huwag niyong gagawin yung falsetto na nakaganon na. Hayaan niyo mag-forward siya. Para magtunog, loud natin, makanto. Sige, sopranos.
Okay, sopranos, dun sa part ng o sang katauhan, sang tinakpan, huwag niyong pigilan yung falsetto niyo ha. Huwag niyong pigilan yung placement na nangyayari. Kasi ang nangyayari, parang naging ganun, sang katauhan, nag-hold back. Kung ano yung binibigay ng katawan niyo, huwag niyong pigilan. Sang katauhan. Yun siya dapat talaga. Let's try that. Altos, let's try your part. Okay, try natin. And sing. Laudate Dominum Purificados, once more alto para sure sa tono nyo. Magkakaroon kayo ng divisi doon na sa purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Doon tayo. And ito, altos. Na-feel nyo, nandito siya. Diyos. Yan na kanina sinabi sa McCloskey na stiff at mas strain. Makaganon na. O, paano siya magiging open? Gawin niyo yung ginagawa niyo kanina. Yun lang siya. Puri. Promise, tutunog pa rin kayo niyan. Mukha lang siyang mahina. Purihin and... Okay, sopranos and altos together. Ready? And... Okay. Sister Rob and Sister Jack, dito nga kayo sa mga kabataan. Likuran niyo sila. Sa likod nila. O, ngayon usog kayo dito. Sige pa. O, once more, can I hear the sopranos and altos? Ready, girls, and...
Okay, thank you, ladies. Tenors. Ate Dominum, purihin ng Diyos, o sa katauhan, sa tinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ng Diyos, o sa katauhan, sa tinakpan, laudate Dominum. O, kayo lang. Ready? Ano na? Dominum. Sige nga. Dominum purihin ng Diyos. O, from the top ulit. Tenors. O, para mas malinaw, yung osang katauhan nyo. Osang katauhan. O, dun muna. Sing. Osang katauhan. O, ganito siya ha. Osang. Sing. Osang katauhan, sang tinakpan. Sa pa. And osang katauhan, sang tinakpan, laudahat. Okay, from the top, tenor. Yung on yun, taas na yun agad ah. Kasi pag yung part nyo ng purihin. Purihin ang Diyos. Hindi pantay yung o doon ah. Diyos, oh. Yan, kaya kayo nawawala eh. Taas yung o ah. O sa... Doon tayo, and... O sa katauhan, ending. Soprano, alto, and tenor. Okay, bases. Alam niyo ba yung tono niyo? Ngayon pa lang.
O, sundan niyo ako. No. Laudate Dominum, purihin ang Diyos. Doon muna. And Laudate Dominum, purihin ang Diyos. Next nyo. O sangkata... sorry. O sangkatauhan sang tinakpan laudate Dominum. From the top. And... Baba. Okay. Lahat tayo, parinig nga ako, tapos tsaka natin baguhin ang mga hindi kaya sa later na lang. Let's try. Okay. May tanong ako ngayon. Nung nag-harmonize kayo, yan, eto, kakatapos lang. Gusto nyo ba yung naging tunog? Uwe. Ano kaya ang kulang natin? Bukod sa balance. Okay ba? Bukod sa balance natin, ano kaya ang kulang? Dahil magkakaibang grupo kayo. Tama ako, di ba? Magkakaibang grupo kayo, magkakaibang parokya tayo eh. Ano ang kulang sa atin? Wala kayong communication. Nagkanya-kanya kayong sabog. Narinig niyo yung sound kanina? May harmony siya pero ano kaya yung kulang? Bakit kayo hindi tunog isa? O yan. Mga kapatid sa pananampalataya, hindi lang sa samahan kailangan ng connection at communication. Kapag nabuo nyo ang communication at connection sa samahan, kusa lalabas yan kapag kumakanta na kayo. Naintindihan po? Naintindihan po? Yan. Kaya kapag sa inyong kanya-kanyang grupo, yun ang wag nyong kakalimutan. Dahil kapag may communication and connection kayo sa bawat isa, maganda yan. Okay po? O try natin for the last time kasi nandiyan na si Father Alan. For the last time, try natin gawin na balanse tayo. Pwede kayong gumanon-ganon yung ginagawa nyo kanina. Try natin.
kung anong gusto niyo pakinggan, POV niyo o POV ng audience. Let's try for the last time, ha? Ayan, maraming salamat po at palakpakan niyo ang bawat isa. Nawa po ay baunin ninyo sa inyong mga parokya yung mga utuan natin. Maraming pong salamat. Thank you so much. Palakpakan po natin si Brother Jeril Bantuan. Salamat po, Brother Jeril. At huwag ka munang aalis. Meron kang konting token of appreciation mula sa... dito tayo. Ayan, dito tayo. Yan, at habang nandyan po kayo sa upuan, ay ibalik nyo na po yung pwesto at tayo po ay tuloy-tuloy na dahil yung susunod pong magbibigay ng panayam ay nandyan na po sa likuran. Kaya po, double time mga kapatid. Ayan. Ayan. Roman Catholic Diocese of Malolos, El Shaddai, DWX Cyber Partners Fellowship International, PFCC 20 Bulacan and Valenzuela City. This certificate is gratefully presented to Brother Jeril Bantuan in recognition of his unwavering dedication, spiritual leadership, and faithful service to our congregation and the Catholic Church. Presented with heartfelt gratitude by El Shaddai, PFCC 20 Bulacan and Valenzuela City, this 26th of October, year of our Lord 2025, at One Voice, One Movement, One Heart for the Lord here at Dr. Yangas Colleges Incorporated. Salamat, Brother Jeril. At merong kasamang relic. Ayan. A picture. Okay, palakpakan mo natin si Brother Jeril Bantuan. Salamat po, Kuya. Ayan.